Hello guys, welcome to my channel. So ngayon, may nagtanong sa akin sa YouTube kung paano linisin ang Lano Q1. So this is a laptop cooler. So yan yung itsura niya. Merong dial knob dito for the output kung low, medium, or high. So yan. Tapos ganito pala. Yan. So yan. Tapos kagandahan nito, meron na rin siyang, kasi papatong mo yung laptop dito. No? Meron na rin siyang stand. Medyo madumi lang, no? Yan, sa ganyan. Nakaganyan siya, nakapatong yung laptop, pag ganun. Yan. So kung titignan mo, parang ang hirap nga anuhin, no? Paano lilinisin? Kasi madumi talaga siya actually. So bagay, ano na to, more than a year na. So it accumulates dirt and mga alikabok. Meron pang ang bahay ng gagamba sa loob. Ayan. So ngayon, dahil dun sa question ng isang nag-comment sa ating YouTube page, paano daw linisin? Papakita ko sa inyo. Actually, hindi ko rin alam. Na-curious din ako, no? And kapag titignan mo, parang wala siyang screw. Wala eh. Wala. Pero naisip ko, usually kasi kapag mga ganitong item, nasa ilalim ng goma yung mga screw. No? So, pwede naman, ingatan nyo na lang no, na wag matanggal. Yung sa akin, partial pa lang. Pero pwede mo tong tuklapin, tapos kung gusto mong idikit ulit, gamitan mo na lang ng mga shoe glue, no? Mga pampadikit, mighty band, ganyan. Pwede naman. Kanin, pwede din. So, tingnan natin ngayon ko lang din siya na-discover. So, ayoko sanang masira, kaya gusto kong maingat. Ayan. So, kita naman na may adhesive siya. I'm not sure kung kakayanin nito yung mga double adhesive. Mukhang kakayanin naman, pero kapag nakadagan na yung laptop, tapos trinay mo siya na i-move, baka matanggal. Ayan. So, kita dito, merong screw. Most likely, meron din yan dito. Ayan. So, tanggalin natin. Yung paraan ng pagtanggal, wag nyong bibiglain para hindi mapunit yung goma. Kasi, although makapal naman yung goma, pero may tendency yan na na maputol, no? Lalo na kung malakas yung pagkahawak nyo. So gagamitan ko sana nung flat. Kaso baka masira dahil magagasgas, no? Gamitan natin siya ng Phillips. Okay? Yan, ito nga sa inyo. So ayaw. O tayo ng mas epektibo. Ay, ayaw din. Hanap tayo ng mukhang mas okay yung kanina. Mukhang mas okay nga to. Ito na ilong ko. Yun. So flat nga, flat screw. Dalawa yan, left and right. Huwag nyo na lang higpitan next time para in case kailangan mo linisin, hindi siya ma-lost thread. Yan. After this point, di ko na alam yung next Parang yung tutorial sa YouTube no? Huwag mong bubuksan, tapos huwag mo rin ikakabit. Yun. So, nakakaramdam na ako na medyo lumuwag na siya. Meron pa kaya to?
Kasi wala naman dito eh. Oops. Meron kasing goma pa dito. Para hindi siya dumulas. Titignan ko kung meron din siyang nakatago na screw. Pero kasi pag nasira mo to, wala nang balikan to. Dahil mas manipis to kumpara dun sa nauna. Oo nga, ano siya. Mapupunit. Pero tingin ko, yun. So medyo pupuwersahin mo lang. Pupuwersahin mo pa ganun. And dapat hindi siya nakaganyan. Dapat nakaganito. Dapat it lays flat horizontally. Ganyan. Okay? Alam ko hindi Pinoy yung nagtanong sa akin eh. So, yun. Feeling ko may isang screw pa to. Ayaw bumitaw eh. Or wala na pala. Wala na pala. Okay, so successful. Mamaya, ididikit natin ulit. Ibabalik natin. So, after this point, pwedeng punasan, blower nyo, kung paanong linis ang gusto nyo mangyari. And napakaganda na itong fan na to kasi kunyari, hindi ka gagamit ng laptop, pwede mo siyang gamiting as your personal fan, no? Na naka-stand na ganyan, tapos yung hangin papunta sa'yo. Nga lang, syempre, kailangan mong i-make sure na malinis. Tulad nito, grabing dumi. Dito tayo sa labas. Balik natin yung alikabok. Okay, so we're back. Pinagpag lang natin. Hindi na siya yung deep clean, no? Pero kasi if you can see this part, plastic siya, no? Dalawa 'yan. And hindi siya matigas, hindi siya sturdy. So may tendency maputol. Wag na lang, no? Kasi sayang naman kung mapuputol to, babagsak. Hindi siya naka-screw na kaya kung mapapansin nyo, nagwiwiggle siya. Yan. Okay. So, ginawa ko na lang is pinagpag ko na lang siya. Madami namang natanggal na alikabok. No? Ayan. So, ito na itsura niya. Kumpara kanina na sobrang alikabok. Meron pa rin naman pero hindi na ganun ka. Next time na lang siguro. If meron na akong extensive knowledge, paano linisin na deep clean itong Liano Q1, okay? So, you can use a brush. Brush mo to. Ayan. May dalawang screw dito, pero yun na nga, dahil fragile yung dalawa dito sa bottom, parang it's not worth it na tanggalin mo, no? Baka maputol, wala kang spare parts, di mo na siya magagamit. So, sayang naman. So, since nalinis na natin siya, pwede ring linisin to, no? Pagpagin na lang natin. And be cautious sa paglinis kasi medyo malutong ang ating plastic. Sayang naman pag naputol. Gumagana naman, wala namang problema. Linis lang talaga. Hey. So ngayon, babalik na natin. Ito lang yung kinalas natin, no? Pag binalik natin siya,
Mas maganda ano mo na lang, move mo na lang dito. Put it on the center para hindi siya tatama kapag kailangan mo nang ibalik. Okay. So may clip. May maririnig ka. Okay. Alright. So yan, buo na. So balik mo na lang ulit dito. Okay. Ngayon, natanggal na yung pandikit. So hindi. Ewan ko lang. Pwede pa naman siguro. Balik natin. So, screw lang natin ulit. Tapos, ito na lang. Tapos, wag nang sobrang higpit. Para, okay na yan. Hindi mo naman kailangan higpitan na masyado. Just enough grip to hold the body. Don't put too much strain. Alright. Yun, ayos na. Paano ba natin ito iti-testing? Pakita ko na lang sa inyo kung paano. Try natin kung didikit pa rin naman. Parang didikit pa rin naman siya. Pero may tendency yan na malaglag. So, para hindi siya mawala, lagyan nyo na lang ng adhesive. Pero mukhang kaya pa Kita nyo na lang. Ayan. So, pakita ko sa inyo paano to ginagamit. Okay. Hindi ko alam kung kita dito sa camera. Ayan, gumagana na siya. Naka-low. Medium. Malakas din, High. Ayan. Actually, parang mas gumanda yung flow niya nung nalinis, napagpag yung mga alikabok. Ayan. So, that's how you clean the Liano Q1 laptop cooler. Yun. So thank you for watching. I hope nakatulong to. See you guys on the next video. Bye-bye.